So, ayan, nagluluto ako ng tawag nito, finger chicken. Ano ba yung tawag nito? Basta may finger siya eh. So, ganito. So, ayan. Ayan siya. Medyo madilim kasi walang ilaw dyan. Wala pang ilaw. So, para kaning, ayun ako. Lahat naman naka-on. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 siya. Lahat naman naka-on. Magluluto ako ng ng ulam namin. Tapos, sayote at saka beans. Yan ang lulutuin ko muna. Sayote at saka beans. Vlog-vlog lang tayo sa sulok ng aming bahay. So, eto lang, dito lang ako magbablog. Wala naman akong pinupuntahan pag nandito ako. So, ayan. Ayan lang natatanaw ko. So, hindi pa naman ako lumalabas kasi umaambon. Ayan. Ayan. So, ayan ang naglinis kasi ako ngayong araw. Kasi yung lababo, so, ganito kasi style ng lababo dito. Ayan o. May siya. Hindi siya direkta talaga. So, pag nagbara yan, automatic na dyan na-i-stack. So, ang pangit talaga. Hindi siya diretso. So, na-i-stack dyan yung mga amoy-amoy. Na-i-stack siya yung amoy-amoy ng, ng sink mo. Hindi mo naman may pwedeng linisan kasi yung mga batang nandito. Ay, nako. So, ayan ang kinalabasan mga mare. Yan. Nagluluto ako ng chicken. So, chicken siya. Nabibili naman siya sa So, dati na siyang ay, hindi mo na kailangan maghiwa-hiwa. So, dati na siyang naka kapagod. Pagod mga Mars. Ayan lang naman talaga ang niluwas ko dito sa Manila. So, para hindi, nasabihan ko nga yung anak ko na, syempre, binata ka. Minsan nagiging tamad kung kailan lang siya kakain, tapos tutuduhan niya kasi yung kain niya. Unlike kasi doon sa dalawa niyang kapatid na nakasama niya dito, hindi naman sila, konti-konti lang sila kumain. So, minimaintain naman nila yung pagkain nila. Unlike kasi kay Popo, sanay siya kumain ng maramihan. So, kaya pag kumakain siya, yun. Doon lang naman sumasakit ang tiyan niya. Sabi ko kay Popo, hindi pwede na laging ganun. Na yung kain niya, biglaan. Baka mamaya, biglang binat yung niya. So, ayun. Tapos, ito naman yung gulay. Gulay siya. Yan naman ang iluluto ko. 2 gulay. Hindi ko siya lalagyan ng sibuyas. This time, hindi ko siya lalagyan ng sibuyas. Lalagyan ko lang siya ng bawang at saka luya. Ito, luya. Dito ko kasi siya hihalo. So, yung bawang, dito ko lang siya hihalo. Ito, luya lang talaga. Para masanay sila sa lasa ng luya. So, sa Hong Kong kasi, yun lang talaga yung panlasa ko. Alam nyo ba, pag nagluluto ako doon, sa unang-unang tinirhang ko talaga. Una-una kong amo. At saka, pangalawa. Sa unang amo ko, sa mga gulay, ang timpla nila is, asin at saka luya. Yun lang. Asin, luya, o kaya bawang. Kung hindi luya, bawang. Bawang, luya. Yun lang. Magka-partner talaga yung luya at saka bawang lagi. Wala akong makitang sibuyas. Ayaw nila ng sibuyas. Sa amo kong pangatlo, ganun din. Ayaw nila ng sibuyas. Sa pangalawa naman, hindi naman sila masyado sa sibuyas.
konti lang. Bihira lang maglagay ng sibuyas. Pag pag may gigisahin kang mga karne o kaya more on pag lang talaga is luya talaga. So pag siguro pag yung 5 piraso na sibuyas, aabot na yan ng 1 linggo, 2 linggo. Ayan, bihira lang talaga. Hanggang sa nasanay na ako sa panlasa ng luya lang at saka asin. So, pag mo naman yan, hahanap-hanapin mo, masarap naman pag tumagal-tagal. So, sa 6 na taon, yun na yung panlasa ko, asin, sibuyas lang. Hanggang sa nakasanayan ko na. Pag nalalasahan ko na yung may mga magic sarap, may mga betchin, yan ayoko, parang nahihilo na ako. Sobrang nahihilo na ako pag nalalasahan ko ng lasado muna kasi, mga mare, yung mga ganon. Kahit sa sa mga Chinese, pag nilagyan mo ng ganon, pauulit sa'yo yung iluluto sa'yo. Ayaw nila ng mga kasi lasado nila. Kahit mga soy, yun lang panimpla nila sa mga steam. At saka yung oyster sauce, 'di ba minsan panakaw akong maglagay ng oyster sauce. So nalalasahan talaga nila, ayaw talaga nila. Sobrang sensitive talaga yung panlasa niya, as in talaga kahit patak lang alam na nila kung nilagyan mo o hindi. Pag sinabi nilang asin lang talaga. So kung ano yung kakainin nila, yun din ang kakainin mo. Ayan, no choice ka talaga kundi matuto ka sa mga panlasa nila. Kasi minsan so kailangan mo din conscious kasi sila lagi sa kanilang kalusugan. Ayaw nila kasi. Alam nyo kasi pag na-hospital ka kasi sa Hong Kong, so may yan sila, may hindi ka ura-urada na pag gusto mo nang magpa-confine, hindi pwede. Kaya hindi ka nila i-confine unless na lang kung ikaw ay naka-schedule o kaya yung talagang emergency na talaga. Yung talagang emergency, yung 50-50, ganun. Hindi ka nila basta-basta i-confine. Hindi uso sa ganun. Kaya, ayaw na mga i-check yung nagkakasakit sila. Kasi mahirap na doon. Kung sa private kasi sobrang, ewan ko lang kung, hindi ko pa nakita kasi yung mga, yung sa private ata. Kung paano. Hindi ko pa kasi na try. Basta yun yung napansin ko kasi doon sa unang-una ko nga, nung na-confine siya. So, hindi pa naman siya, na-confine lang siya nung talagang, bagsak na talaga siya, yung as in talagang, Pero nararamdaman na niya yun, kaso, ayun nga, kailangan schedule. So, nung bumagsak na siya, ayun, saka pa lang siya na-confine. So, based lang to sa mga ko sa mga amo ko. So, ayan, kaya, siguro, pag nasanay ka kasi na gano'n ang lifestyle mo, so, siguro hanggang sa maliit ka pa, tinitrain na kasi nila yung mga bata. Hanggang sa sa kalakhan na nila. So, yun lang man, share ko lang yung experience ko naman. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo. Kasi kaya yung, karamihan sa mga taga Hong Kong, napapansin ko na ang na-hospital lang talaga sa kanila, mga senior talaga. Mostly talaga senior. So, bihira ka lang makakita ng medyo bata pa. Ayan. Bihira ka lang talaga makakita. Mostly talaga mga senior. So, may mga bata naman na bihira lang sa mga private clinic mo, karamihan na nakikita. So, basta mga nasa hospital, mostly makikita mo dun talaga yung mga senior talaga. Ayan, magandang umaga mga mare. Nag-grocery muna ako kasi wala kaming bigas. Kada umaga talaga nag-grocery ako. Bumili muna ako ng bigas kasi wala kaming bigas. Naubusan kami ng bigas. Ayan, nag-grocery muna ako. Ayan. Kasi ang hirap kasi nang walang bigas. 5 kilo lang naman yung binili ko kasi hindi ko kayang i-bit-bitin yan. Although may straw lang naman ako nadala para hindi ko na siya binibit-bit. Hinihila ko na lang siya.